Ganang araw mga boss, ako nga pala si Engineer Noel. So in this video, pag-usapan natin is yung feeder sizing at circuit breaker sizing ng isang LP panel o yung lighting and receptacle power panel. So yung LP panel, usually ito yung makikita natin sa non-dwelling unit o yung mga commercial or industrial facilities. So okay, simulan na natin. Ayan mga boss, simulan na natin yung procedure ng pag-size ng feeder at overcurrent protection device o yung circuit breaker sizing ng lighting and receptacle panel. So ano ba yung reference natin sa pag-sizing ng feeder at saka ng circuit breaker? So sa lighting loads, ang reference natin is itong Article 220.42 o yung general lighting. Sabi niya rito, the demand factor specified in Table 220.42 shall apply to that portion of the total branch circuit loads calculated for general illumination. So yun yung sinabi niya. Tapos yung counterpart niya sa PEC 2017, ang article number niya is 2.20.3.3. So general lighting din yung description niya. So ito yung table na sinasabi niya. Ito yung table 220.42 sa lighting loads demand factor. So for dwelling unit, meron siya ritong type of occupancy. Tapos yung VA, volt amperes, ito yung demand factor. Okay? So sa type of occupancy, yung dwelling units, ito yung sa mga bahay, di ba? Tapos may hospital, may hotels, motel, apartments, warehouse. So sa dwelling unit, yung first 3,000 na BA o 3 kBA, ang demand factor mo is 100%. So yung from 3,100 BA to 1,020 kBA, so 35% demand factor and so on. So mamili na lang kayo rito kung ano yung project nyo o kung ano yung dinidesign nyo, mamili na lang kayo rito. But in this case, sa example natin, ang project na didiscuss natin is office and workshop building. So kaya ang pipiliin ko ay itong 100%, yung others. Okay? Sa receptacle loads naman, yung power outlets, ang reference natin is itong Article 220.44. Okay? Other dwelling units, receptacle loads calculated in accordance with 220.14 H and I shall be permitted to made subject to demand factor given in Table 220.42 or Table 220.44. So, yung counterpart niya sa PEC, ang article number niya is 2.20.3.5. So, itong article 220.14 na discuss ko na to sa previous videos ko. Yung sa power outlet, check nyo na lang. So, ito yung sinasabi niya sa table 220.44. Demand factor for non-dwelling receptacle loads. So, ito yung non-dwelling, ito yung sa commercial and industrial facilities. Okay? So, ang sabi niya, yung first 10 kVA or less na load natin para sa power outlet, ang kukonsider natin demand factor is 100%. Okay? Tapos yung remainder ng over ng 10,000 kVA, so 50% na yung demand factor natin. Okay? So ito yung sample natin ng LP panel. Yung DB-ACC panel. So ito yung load schedule niya.
Medyo luma tong load schedule na to, ni-revise ko na to base dun sa standard natin ng power outlet sa loading. So, summarize natin siya. So, ito, ginawa ko na lang ganito para madali siyang basahin. Okay. Okay. So, kung makikita nyo rito, yung lighting loads natin, yung base sa dito sa article 220.42, ang kinuha natin itong others, so 100%. So, kaya naging 1 lang itong demand factor natin. Tapos sa socket outlet, so ito yung first 10 kVA natin. So, yung isang socket niya, yung 2,880 VA. So, dinivide natin ng 360. So, 8 outlet siya per circuit. Okay? So, add natin tong 4 na circuit, yung 14, 15, 16, and 17. So, ang total niya is 10.44 kVA. So, kaya yung demand factor niya is 1 o yung 100%. So, okay. Yung total connected loads natin, so umabot siya ng 96.04 kVA. Tapos, naglagay ako rito ng 20%. Kasi as per sa specification namin, every panel kailangan merong 20% allowance. So, ito na yung allowance natin na 20%. So, kunin natin yung demand factor, i-average lang natin to. Ito yung demand factor natin, 0.64. So, ang total demand load natin is 74.09 kVA. Okay. So, ayun. Mag-cable sizing na tayo. Kasi nakuha na natin yung total demand loads natin. So, ito yung reference natin para sa feeder cable sizing natin. Yung article 215.2 ng NEC. So, ang sabi niya, where all feeder supplies a continuous load or any combination of continuous load and non-continuous loads, the minimum conductor feeder size shall have an allowable capacity not less than the non-continuous load plus the 125% of the continuous load. Okay? Tapos yung sa PEC, ang article number niya is 2.15.1.2 sa minimum rating and size din. So ito yung formula natin para makalculate natin yung amperahe niya. Yung parent power is equal to square root of 3 times yung current. So kunin natin yung current, yung apparent power divided by square root of 3 multiplied by voltage. Okay? So, ito yung demand load natin na 74.09 divided by square root of 3 times 400. 400 kasi yung nominal voltage dito sa Saudi, 400. So, multiply natin sa 1,000 kasi kVA yung ginamit natin. So, ang current na makukuha natin is 106.94. Okay, yung minimum circuit capacity will be, so multiply daw natin siya sa 125%. So, ang total ampere natin is 133.675. So, ito yung magiging reference natin sa pag-select natin ng cable. Okay, select na tayo ng cable. Okay, ito yung table natin sa pag-select ng cable. So, bale ito, ang reference natin to galing sa Saudi Cable Catalog. Ang pipiliin natin is itong 95 third. Pero, naka-install siya sa air. Tapos yung capacity niya is 272. Okay? Pero kung titingnan natin yung calculated natin, 133 yun, di ba?
2,000 pwede na yung 100, atong 35 mm squared kasi yung opacity niya is 142. So may dahilan kung bakit natin sinelect tong 95. Okay? So itong cable natin, gagamitin natin is yung 95 mm squared plus yung 50 mm squared na grounding natin. Explain natin to. Okay? So, okay. Ayun yung opacity natin. 272 amperes. Base rin sa catalog. Kunin natin yung temperature rating factor and grouping rating factor ng cable. So, yung ambient temperature rating for multi-core cable installed in air at 45 degrees is 0.95. So, yung gawin nating unit nito is K1. So, bakit 45? Kasi, ang ambient temperature dito sa Saudi is 45. Yung pinakamainit niya. Yung summer. So, tapos yung group rating factor for multi-core cable in flat formations attaching is 0.55. So, gawin natin siyang K2. So, itong mga value na to, nakuha rin natin siya sa Saudi Cable Catalog. So, ito. Yung rating factor in air. XLPE yung cable natin. 45 degrees. So, 0.95. Tapos sa grouping factor, so number of cables in a group, sinelect natin yung 0.55, right? So, ito yung 6. Kasi yung sa installation niya, marami siyang cable na naka-install doon sa cable tray. So, ito na yung sinelect ko, yung pinaka marami. Okay? So, calculate na natin yung rated ampacity ng cable. So, ito yung formula niya. Tapos, yung IC, ito yung cable ampacity, itong 272. Tapos, yung K1, K2, ito yun. Yung temperature and grouping. Tapos yung N, number of cables per run. So, isang set lang naman siya, kaya 1 lang yan. So, ito yung lalabas. So, ang total derated ampacity natin sa 95 mm squared is 142.12 amperes. So, mas mataas pa siya sa 133.675 amperes na calculated natin. So, ibig sabihin, pwede na to. So, ayun. Pero, itong cable na to, hindi pa natatapos dito. Subject part nito sa voltage drop calculations. So, meron din akong video sa voltage drop calculation. Check nyo na lang. Check nyo na lang kung paano yung calculate noon sa aking procedure. Yun na yung next step natin dito. Pero hindi na natin siya di-discuss dito sa topic natin. Sa earthing cable o yung grounding cable, ang gagamitin nating standard is itong British Standard 7671. So meron siyang table, yung table 12.8, yung protective conductor, earthing and equipotential bonding. So in-explain dito, so ang conductor natin is copper. So tapos yung line conductor, ang unit niya is S. So, example dito, pag sinabi niya na ang S natin is less than or equal to 16 mm square, ang size ng conductor natin is the same nung line conductor. Okay? Example, kung 8 mm square siya, 8 din yung grounding niya. Okay? Tapos dito sa pangalawa, halimbawa yung S natin, itong line conductor natin is greater than 16 but equal to 35 mm squared or less than or equal to 35 mm squared, ang size ng conductor natin is 16 mm squared. Okay? Tapos kung yung line conductor is greater than 35 mm squared, yung grounding natin is multiply natin yung line conductor sa 0.5. So, parang ganito yung
Length conductor natin is 95 mm squared. So multiply by 0.5, ang lalabas is 47.5. So nearest size niya is yung 50 mm squared. So yun na yung pag-size ng grounding natin sa system. Okay? Next step natin is yung sizing ng overcurrent protection o yung circuit breaker. So ang reference natin is itong 215.3 ng NEC. So ang sabi niya is, feeder shall be protected against overcurrent in accordance with the provision of Part 1 of Article 240. Where a feeder supplies a continuous loads or any combination of continuous and non-continuous loads, the rating of the overcurrent device shall not be less than the non-continuous load plus 125% of the continuous loads. Okay? Tapos yung counterpart niya sa PEC natin, yung article number niya is 2.15.1.3. So in description niya is overcurrent protection din. Okay? So calculate natin. Ang sinasabi niya rito sa article na to, sa 215.3, itong calculated na amperahe natin sa demand load, multiply by natin sa 125%. Okay? So ang lalabas itong 133.675 amperes. So next higher wala naman size na ganito ng breaker, so next higher na yan. So gamitin natin is 160 amperes. Okay? Depende to sa manufacturer nyo. Merong 150 ang sizing niya. Dito IEC 162. So 600 volts. MCCB kasi LP panel lang naman yan. So molded circuit breaker lang gagamitin natin. Okay? So ganun lang yung procedure natin ng pag-size ng feeder at ng circuit breaker. Okay mga boss, yun yung procedure natin kung paano mag-size ng feeder cable at ng circuit breaker para sa LP panels. Sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo yung video at nakatulong to sa inyo. So kung nagustuhan nyo, please like, share, and subscribe to my channel. Maraming salamat.